Hi, ako nga pala si Angel from Jaong, Quezon. Pero sa Binyan, Laguna ako ngayon nakatira. Uumpisahan ko na ang aking kwento. When I was young, 5 years old, grade 1 ako. Napakasaya ng pamilya namin. Lahat ng gusto ko binibigay nila kasi solong anak lang ako. Naging top 3 ako sa klase. Super proud yung papa ko. Kasi tuwing may test, ako laging sinasabihan ni mama na, "Anak, pag na-perfect mo yung test mo mama po tayo." Siyempre, I like math too eh. Kaya go ako. Pinil kong ipasa yung test. Hanggang nagka-MTAP, full support din talaga nila sa akin. Sabi nga ni mami, kung ano daw ang gusto ko, bibilin daw nila. Basta ipasa ko yung test. Kung sabi ko naman, I like bike. Pag uwi ko ng bahay namin, may bike na ako. Tapos tinuruan ako ni Papa kung paano magpedal. Masaya kami nung araw na yon. Tapos graduate na ako ng grade 1. Nang ako yung nagsimulang mag-grade 2, napapatalas na yung pag-aaway ni Mama at ni Papa. Hanggang isang gabi, nagkasakitan na sila. Madaling araw, iyak ako ng iyak. Pitpit ako ng mama ko pasakay ng bus. Ayokong sumama kasi gusto ko sa papa ko. Hindi ako pinapalo. Wala akong nagawa. Sasabihin niya na kami sa bahay ng lola ko. Yung papa ko, humingi siya ng second chance dahil ayoko ng broken family. Mag-iusap ako kay mama. Bumalik kami sa Quezon. Nakasakay na kami ng bus. Ang may biglang tuwapi kay mama na lalaki. Biglang kinisan niya si mama. Umiyak ako. Tapos, nung bababa na kami ng bus, natanaw ko yung papa ko kasi susunduin niya kami sa bus stop. Naawa ako sa papa ko na nahihirapan na ako. Noong time na yon kasi alam kong niloloko na ng mama ko yung papa ko. Pagbaba namin ng bus, ni mama, bigla akong niyapos yung papa ko. Tapos kinis ko siya ng madami. Umuwi na kami ng bahay. Walis na si papa nung gabi. Trabaho kasi siya, nabiyahe kasi. Kinabukasan, papasok na ako sa school. Kaya lang, pinalo ako ni mama. Kasi ayaw kong pumasok. Dahil nga hinahanap ko si papa. Ayun, sobrang pagpalo niya sa akin. Sobra akong nasaktan. Naglatay. Sa hawa ng Diyos, nakita ng lola ko yung nanay ng papa ko na pinapalo ako ni mama. Sabi niya, siya na lang daw ang mag-aatid sa akin sa eskwelahan. Tapos sabi ko kay mama, susumbong kita sa papa ko. Tanong ni lola, bakit may susumbong sa papa mo, ang mama mo? Pinapapasok pa lang naman sa eskwelahan. Doon na tumulo lalo ang duha ko. Hindi ko na napigilan na ikwento kay lola ang totoong ginagawa ni mama. Nakalukuhan. Madami akong ikinuwento kay lola. Lahat ng sama ng loob ko. Kay mama. Isa kasi sa dahilan yun kung bakit sila naghiwalay. Nang dukuhin niya si papa. Hindi ko alam ang punot dulo kung bakit. Kasi sa simula, masaya naman talaga kami. Walang problema. Tapos nagkaroon ng ganyan.
Nangangaliwa si Mama. Sobrang mahal siya ni Papa. Ewan ko ba bakit nagbago si Mama. Bubuo ang mundo ko noon. Habang pinibigkas ko at kinukwento ko kay Lola yung sobrang sama ng loob ko. Kahit si Lola naiyak sa pangyayaring yun. So after nung magkausap kami, sinabihan na ni Lola si Mama. Kinumpronta niya to kung bakit niya nagawa yun. Hanggang sa sinabi na ni Lola sa kanyang anak na si Papa na meron niyang lalaki, si Mama. So ngayon, dali-daling umuwi si Papa sa bahay namin sa Quezon para kumprontahin si Mama. Si Mama naman, dali-dali akong hinatak. Pauwi ng Binyan. Doon naman sa lola ko, na nanay ni Mama. Kasi doon, sigurado matitipensahan siya ng pagulang niya pag kinumpronta siya ni Papa. At doon din sa Binyan, nagagawa niya yung mga gusto niya. Pagdating namin sa Binyan, dali-dali nag-impake si Mama. Tapos, hindi na siya nagpaalam sa akin. Bigla siyang umalis. Iniwan niya ako ron sa mama niya. Nang wala man lang kahit anong idea kung bakit niya ako iniwan. Tumating yung papa ko. Galing ng Quezon, papunta ng Binyan. Para puntahan niya kami ni Mama at kausapin siya. Pagkatapos ng ilang buwan, hanggang umabot ang taon, hindi na namin nakita si Mama. Patuloy naming hinahanap ni Papa. Biyay kami sa ganitong lugar. Balik kami ng Quezon. Tanong-tanong kami sa parte ng Laguna. Hindi namin siya nakita. Hanggang sa nabenta na ni Papa yung motor para lang may hanap sa kanya. Dumating ng punto na nagsawa na si Papa. Kinalimutan niya na si Mama. Tapos, may bagong nakilala si Papa. At nagkaroon siya ng bagong asawa. Ang nangyari nga nagkaanak din sila. Ang masakit pa nito, makalipas lang ilang taon, bumalik si Mama. Nagpakita siya sa amin. Ang manungkot nung dito ay may asawa na rin siyang iba. At buntis na rin sa lalaking kinakasama niya. Masakit ang mga pangyayaring ito. Lalo na sa parte ko at sa parte ng papa ko. Pero nakikita ko na nakamove on na si Papa. Kaya lang, ang pinaka-apektado, syempre ako. Wala akong pamilya na masasabi. Ang papa ko, may bagong asawa. May anak na rin siyang bago. Ang mama ko, ganoon din. May asawa ng iba. May anak na rin siyang bago. So ngayon, kailangan ko maging independent. Kailangan ko tuparin yung mga pangako nila sa akin na magandang buhay, makapagtapos.
kailangan matupad ko yun. Ayokong maging failure ang buhay ko. Pagsisikapan ko, at sa pangyayaring to, magiging matibay ako. Tutuparin ko yung mga pangarap ko. Na hindi dahil broken family kami, ay wala nang mararating ang buhay ko. Sa ngayon ay nasa second year college na ako. Tutuparin ko yung mga pangarap nila sa akin na maging isang flight attendant. Makalipas din ng ilang taon pagkatapos mga anak ni Mama. Nag-divorce na sila ni Papa. Para makapagpakasal sila sa mga kinakasama nila ngayon. Ngayon ako ay sumasali sa mga pageant para may extra income ako sa mga gastusin sa eskwelahan habang nag-aaral ako. Magtitiis ako para matupad ang aking mga pangarap. So, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung nakaka-relate po kayo, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Di po natatapos ang buhay. Kailangan lang natin mag-desisyon ng tama para sa ating mga sarili. Salamat. God bless.